So, hello guys! Kumusta kayong lahat dyan? So, welcome dito sa ating channel. So, of course, bago tayo matulog, kwentuhan muna tayo. So, time check, it's 12:30 na dito guys. So, dito naman is napaka late nilang matulog. So, mostly mga 2 or 3 or 4, yun. So, anyway guys, marami tayong nababasa. So, dito kasi sa Egypt guys, so, pag tourist ka, well known talaga dito na yung mga scam, especially pag pupunta ka sa pyramid. So, naranasan ko na magpunta ng pyramid guys. So, dapat kasi pag pupunta ka, dapat para iwas scam, dahil marami akong nakikita sa YouTube na mostly sila na scam yung mga tourists na overpricing, yung sinisingil sa kanila. So, dapat bago ka magpunta guys, so mag-search ka muna, okay, na kung ano ba yung pupuntahan mo, tapos yung mga presyo ng tickets, okay, magtanong-tanong ka, mag-research ka, para pagdating mo naman sa location or sa bansang ito ay alam mo yon, so mas okay na yung may alam ka, 'di ba? And then pag kasi noon guys na punta kami ng Egypt, kasama ko naman si Habi. So much better talaga na meron kang friend or syempre kasama kagaya ko kasama ko si Habi. Okay, pero syempre kung wala talaga, kung tourist ka naman, so dapat maging wise ka. So kailangan maging mag-observe ka, okay? So dapat meron kang alam. So ayan naman, so dapat yung sa pyramid guys, na pag merong nagpa-picture sa inyo na kukuhanan ka ng magandang shot, okay, na libre, so wag mo yung i-grab guys, kasi at the end, so magde-demand yan sila ng tip, okay, magde-demand yan sila ng tip sa iyo. So talagang diyan ka mai-scam. So pwede mo namang sabihin na la syukran, so no thanks, ganon. So la syukran, so ayan, so maging ano ka, sasabihin mo parang talagang desidido ka na at huwag ka nang titingin pa sa kanyang mga mata, alam mo yun, so diretso ka na, okay, so la syukran, so ayan, yan yung sasabihin mo. Tapos syempre kung aalis ka na, kung yung sa mga sasakyan, so make it sure yung pinaka-popular nila dito guys is yung Uber. So yun kasi yung laging binubook pag pupunta ako ng Cairo. So yung popular nila na ginagamit na Uber, at least para alam mo yun, pagkukuha ka lang sa kalsada lang basta-basta, kasi dito guys, pag alam nilang tourist ka, syempre, meron talagang mga overpricing. So, talagang, kahit dapat talaga gagamit ng metro, okay? Huwag kayong papayag na walang metro. So, ang pinaka-safe dito ay dapat merong Uber, okay? Nagbubook yan online sa phone. At syempre naman, hindi natin maiiwasan kung magbibigay tayo ng tips, okay? So, dapat meron kang mga small bills na pambigay ng tips, okay? Dahil kung meron kang mga malalaking walang change, so walang ano, so mahirapan ka kung gusto magbigay ng tips, okay? So, alam niyo ba guys, meron akong, nung unang tapak ko talaga dito sa Egypt, na scam talaga ako. Kasi, alam mo yon, nung galing ako nung buntis ako guys, kasi, di ba dito ako nanganak, so mag-isa lang ako kasi si Mr. no nasa trabaho sa Abu Dhabi, so hindi niya ako pwedeng masabayan. So ako lang nun mag-isa guys. And then pagdating ko sa airport, kasi nga syempre buntis ako, so meron akong dalang mga luggage. Merong isang tao na nag-offer sa akin na siya yung kukuha nung sa luggage area. Okay, hindi na ako pipila kasi 'di ba nakakapagod din na tatayo ka, mag-aantay ka kung ano, kung saan yung ano mo, yung luggage mo. So sabi niya, ako nang bahala. Sabi niya, ako nang bahala. Umupo ka lang doon. So, ako naman guys, so wala namang problema. Sabi ko, okay, kasi mas convenient sa akin. At pagod na rin ako na sa na magtatayo, na mag-aantay. So, umupo lang ako. So, ayan si kuya yung kumuha ng luggage ko. Then, hindi lang sa pagkuha yun nandun sa luggage area. Okay. So, palabas din guys, sa talagang inassist niya ako. So, at least hindi na ako talagang mahirapan na ilagay-lagay dun sa, di ba pag yung, ano ba yun, yung monitor, bubuhatin mo pa. So, at least talagang sabi ko, okay, sabi ko, magkano lang naman yung, ano, di ba? Kung, akala ko kasi guys, so, yung parang depende na sa'yo kung ano yung ibibigay mo. And then, after nung nasa labas na, so, binigay na sa akin ni kuya, nakalimutan ko, wala pala akong Egyptian pounds na pera. So, ang dala ko is dirhams. Dirhams yung, buti lang, meron akong dirhams.
And then, kasi yung dirhams, guys, ang sabi ko, so, hindi ko kasi alam kung magkano yung malaki ba to or ano. So, wala akong idea na kung itong perang ba to ay malaki na dito sa Egypt, okay? So, nung pagbigay ko, 10 dirhams yun eh. So, malaki na pala yun, guys, na nasa 500 na pala yun ng Egyptian pounds. Parang ganun, close. So, 10 dirhams. And then, ay, hindi pala 10 dirhams yun, guys. Kasi nasa 50 pala yun. 50 dirhams pala yung pera ko noon. So, ayun. So, sabi ko, wala pala akong Egyptian pound, sabi ko kay kuya. So, pwedeng dirhams, tumatanggap ka, sabi ko sa kanya. Sabi niya, okay, much better, parang yun yung pagkaintindi ko. So, sabi ko, wala pala akong so, meron akong 50 dirhams. So, sabi ko, okay na ba to? Sabi ko sa kanya. So, tinuha niya, and then sabi niya, yung sa isa pa daw niyang kasama, nakasama niya dun sa pagbuhat. May nakita naman akong syempre, akala ko, sa kanya na yun, hindi na sa akin, kasi isa lang naman siyang lumapit sa akin. And then, nagulat ako, sabi niya, paano dun sa kasama ko? Kasi, parang siya lang yung nagsalita, yung parang verbal, and then yung lalaki na rin yung nagbuhat, nag-assist. So, siya na rin yung sumama sa akin palabas. So, akala ko sa kanya na yun. Malay ko ba, siya lang naman mag-isang So, 50 dirhams. So, binigyan ko pa ulit siya ng 20. Meron pala ako, nagkalkal ako, guys. Kasi yung iba is nasa na 100. So, parang kinonvert ko. Parang medyo malaki na, 'di ba? So, sabi ko 20. Sabi ko 20 na lang yung natira, sabi ko sa kanya. Wala na akong maibibigay. So, ayun, kinuha niya. Sige, okay lang. So, ayan guys, alam nyo ba na nung sinabi ko sa asawa ko, talagang galit na galit yung asawa ko, guys, kasi sobra na. Imagine magkano yung 50 tsaka 20. So 70 dirhams na yun. So magkano sa Egyptian? So guys, kinonvert ko pala yung 70 dirhams. So mostly nasa close 1,000 na siya, nasa 988 na ng Egyptian pounds. So sobrang laki pala, guys. So parang hihingi pa ngayon si kuya nung hindi 20 lang yung pinigay ko. So parang hindi pa siya kontento. Sabi ko, wala na, yun na lang natira. So nung sinabi ko sa asawa ko, sabi niya, na-scam ka. Sabi niya na, parang sabi niya, loko yun na parang pa. So, hindi ko naman alam, guys. So, ayan yung ko. Kasi, pag alam talaga nila na tourist ka, so, na wala kang alam, so, talagang, aanuhin ka talaga nila. So, hindi mo naman maiwasan yan, kahit hindi naman dito sa Egypt, guys, kahit sa ang bansa. So, talagang mostly meron talaga. So, dapat, mag ka talaga, nag-research ka sa currency nila, kung malaki ba yun or hindi, alam mo yun. So, yun lang yung mali ko. So, ayan, talagang hindi mo maiiwasan. So, yun lang, guys. So, bago ka magpunta, talagang alamin mo muna yung bansang pupuntahan mo, magtanong-tanong, para maiwas ka. Alam mo yun. So, ayan yung story ko, guys. Talagang hindi ko malilimutan. Tsaka natawa na lang ako. So, tulong ko na rin yung kay kuya. So, ayan. So, ayan lang, guys. So, next time naman kwentuhan tayo. So, mag-comment down below kayo kung yung next topic natin pag-usapan. So, ayan, guys. Malapit na pala kaming lilipat ng bahay. Unti-unti na kami bumili ng gamit. Pero punta-punta pa rin ako dito sa aking mother-in-law pag si hubby is babalik na siya sa trabaho niya. So, pag na-board ako, pupunta ulit ako doon. Parang ganun-ganun lang ako, guys. So, ayan. Papakita ko rin sa inyo. So, ayan guys. Good night. So, see you again in our next one, guys. Bye!